Mga kapuso, bago sa saksi, kani-kanina lang ay dumating na si Mary Jane Veloso sa Soekarno-Hatta International Airport sa Indonesia. At anumang oras mula ngayon ay ililipad na siya pabalik sa Pilipinas. Sa kanyang maiksing mensahe sa media, naghatid ng pasasalamat si Veloso. Sa magulang mo. Go! Please, sa presidente ng Indonesia, ano masasabi mo? Maraming salamat po para kay President Marcos sa lahat. Kay Pangulong Marcos, please. Last, kay Pangulong. Matapos ang halos 1.5 dekadang pagkakakulong sa Indonesia, maya-maya lang po ay babiyahe na pauwi ng Pilipinas si Mary Jane Veloso. Pero hindi pa tiyak kung mahahagkan siya ng kanyang pamilya bago dalhin sa piitan sa Mandaluyong. Saksi, si Emil Sumangil. Mula sa Women's Detention Facility sa Jakarta, Indonesia, ibinyahe na si Mary Jane Veloso patungong airport. Ayon sa Bureau of Corrections, hindi na siya poposasan at hindi na rin susuotan ng body armor. Isasakay si Mary Jane sa commercial flight at inaasahan darating sa NAIA bandang alas 5 ng umaga bukas. Pinirma na kahapon ni Mary Jane ang travel papers para sa pag-uwi niya sa Pilipinas. Ang instruction, wag na sa airport kasi alam nyo naman, busy po yung airport natin, holiday. So we will be disrupting the operations. So we want a smooth transfer. Kanina, pinuntahan namin ang piitan sa Jakarta kung saan inilipat si Mary Jane. Dito namin nakilala si Wen, isang Indonesian na miyembro ng NGO na tumulong kay Mary Jane mula nang siya ay makulong. Binigyan niya ako ng litrato ng mga batik at artwork na likha ni Mary Jane. May mukha ito ni Mary Jane at sa gitna nakalimbag ang tula na kanyang gawa. Naglalaman ito ng kanyang naging karanasan sa isang dayuhang piitan. It is very happy for me, myself, and for our organization because it's for 10 years already with her. It's really touching me. Tama. Yeah. Because every year I visit her in Yogyakarta. Halos 15 taon ding nakulong sa Indonesia si Mary Jane matapos mahulihan ng heroin. Sa maletang pinabitbit lang umano sa kanya. Bibitayin na sana noong April 2015 si Veloso, pero napigilan ng mamagitan si dating Pangulong Noynoy Aquino. Emosyonal ang mga magulang ni Mary Jane nang makausap ko sila noon dito sa Indonesia. Hanggang nandito kami, ang isipin mo, mahal na mahal ka namin. Ngayon, hindi na maitago ng pamilya ang labis na pagkasabik sa kanyang pagbabalik. Hindi na nga po ako nakakatulog, hindi na makakain. Sigurado pugpug po ang akap namin sa kanya, halik at lalong-lalo na yung dalawang bata. Galing Nueva Ecija, luluwas din pa Maynila ang mga kapatid ni Mary Jane. Lakad sila. Umaasang makikita agad si Mary Jane pagbaba nito sa eroplano. Pero sabi ng Bucor, ididiretso si Mary Jane sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong para sumailalim sa 5-day quarantine. Ilalagay siya sa selda kung saan naroon dati si Cassandra Leong. May CR, may beddings, and then of course, kung may bisita siya, meron namang kumbaga hallway, may espasyo para doon na sila mag-usap. Kung matatransport siya ngayon, ngayong gabi, so may countdown tayo niyan ng 5 days. Tama-tama, sa bispiras ng Pasko, pwede yung family visit, full day yun. Kaya umaapela sa Department of Justice ang abogado ng pamilya Veloso na makita at mahagkan si Mary Jane kahit saglit. Lalo na sa sitwasyon ni Mary Jane, halos 15 taon na hindi nakita dito sa Pilipinas. Kung makita man nila ay sa piitan, sandali lamang yan at minsanan lang, no? Doon sa 15 taon na yon. So, mahalaga yan. Pero ang pinakahiling ng pamilya, Sana po, pagdating ng 24, bigyan na ng clemency kaagad ng ating Pangulo para makauwi na po. ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, wala pa silang masabi kung ano ang pwedeng mangyari. Ang prioridad daw muna ni Pangulong Bongbong Marcos ay maibalik si Veloso sa bansa nang walang delay. We will not talk about that yet. Let's wait for her repatriation because it's premature to speculate kung what we will do. Nang talungin ng Pangulo tungkol kay Mary Jane sa pagpapasinaya ng One-Stop OFW Action Center ng DMW, ang tanging niyang sinabi. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.
At makibalita tayo ngayon kay Emil Sumangil na live ang pagsaksi mula mismo sa Indonesia para tutukan ng mga update kay Mary Jane Veloso. Emil, ito ba'y nagaganap na press con? Live na rin ito? Sinasagawa ngayon ang press conference dito sa isang lounge sa loob ito ng Terminal 3 ng International Airport dito sa Jakarta. Ito ay pinangungunahan ng mga opisyal ng Indonesian government at sa pakikipagtulungan na rin ng mga opisyal ng Department of Foreign Affairs at ang iba pang opisyal ng gobyerno. Si Mary Jane ay bahagyang nahilo, kaya kailangan siyang tignan ng mga doktor. Siya ay sinasabing nahilo sa biyahe mula doon sa kanyang piitan patungo dito sa press conference area sa loob ng airport. So, doktor mula sa Bureau of Corrections na mula sa Maynila ang tumingin sa kanya at humigit kumulang 30 minuto siyang pinagpahinga dito sa lounge bago isala ngayon sa press conference. Pagbaba niya ng van, nabigyan ng pagkakataon ang GMA Integrated News na makapanayam si Mary Jane at ang una niyang nabanggit ito sa pusong pasasalamat sa mga kababayan, sa mga Pilipinong nagdasal para sa kanyang kaligtasan. Ikalawa, nagpasalamat siya sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas at sa Pangulo ng Indonesia bago tuluyang naglakad papasok dito sa lounge. So, ang tansya, humigit kumulang 30 minuto magtatagal ang press conference na ito at pagkatapos, ganap na mag-aalauna ng madaling araw mamaya, oras dyan sa Pilipinas, siya ay sasakay na sa commercial flight pabalik ng Maynila. So, hindi ko lang makunan sa ngayon dahil nasa likuran ko mga taga-NBI at Bureau of Corrections ang magbibigay ng seguridad kay Mary Jane sa tulong na rin ng ilang pang opisyal ilang pang kawani mula sa Women's Correctional Facility dyan sa Mandaluyong kung saan siya ididiretso. Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.